Alam namin na gusto ng iyong gulugod na gumalaw at isa sa mga pinakakaraniwang problema ngayon sa trabaho ay ang pagiging palaupo. Dahil dyan, ngayong araw ituturo ko sa iyo ang 3 pinakamahusay na ehersisyo para mapagalaw ang iyong gulugod sa lahat ng saklaw ng galaw nito gamit ang iba't ibang bersyon para makapili ka ng pinakaangkop para sa iyo. Para gawin ang mga ehersisyong ito, kailangan mo lang ng banig at syempre, maraming determinasyon. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalam na inihahanda ko ang event ng taon tungkol sa pananakit ng likod mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 2. Dito, araw-araw kang matututo ng live kasama ko gamit ang pinakamahuhusay na ehersisyo at paliwanag para maintindihan ang pananakit at mapabuti ang kalidad ng buhay mo. Para magparehistro, pindutin ang nasa itaas na kanang sulok ng screen, ilagay ang email at maghintay. Isang beses lang ito taon-taon kaya huwag palampasin. Pumwesto sa quadruped position para sa unang ehersisyo. Mahalaga sa posisyong ito na ang pulsuhan ay nasa ilalim ng balikat at ang tuhod ay nasa ilalim ng balakang. Ilalayo ko paatras ang tuhod para maitayo ito. Kung sumasakit ang pulsuhan mo, pwede mong gamitin ang kamao para lumiit ang bigat. Mula rito, gusto kong bigyang pansin mo ang iyong pusod dahil ito ang gagabay sa galaw mo sa bawat sandali. Tingnan mong mabuti kung nasaan ito at ano ang posisyon nito kaugnay ng sahig. Gusto kong huminga ka ng malalim. Habang humihinga ka palabas, hilahin ang pusod paitaas para mabilog ang likod, gaya ng nakikita rito habang nilalabas ang hangin. Huminga ulit tayo. Gawin naman ang kabaligtarang galaw, dalhin ang pusod pababa sa sahig at iarko ng todo ang ibabang likod. Pansinin ang pagkakaiba. At pagkatapos, ilabas mo ang hangin at hilahin mo ang pusod mo ng todo para mabilog ng buo ang likod mo. Ito ang isang ulit at ito ang unang ehersisyo. Cat cow. Ito ang pinakamahusay na galaw para sa flexo extension ng gulugod. Kapag nasa quadruped position na tayo, paulit-ulit tayong nagbe-bend at nag-extend para madagdagan ng dugo, oxygen at relaxation ang ating mga intervertebral discs at lahat ng mga kalamnan. Huminga tayo at pababain ang pusod. Pansinin kung paano ko inaarko ang gulugod, tapos ilabas ang hangin. Ibinibilog ko ang likod ko, itinutulak ang aking likod at dorsal na bahagi pataas sa kisame. Huminga ulit pababa. Tumingin ako sa harap para mas mapalakas ang galaw na yan. Huminga ako palabas, hinigpitan ko ang tiyan ko at tumingin ako pababa sa aking pubis na nagpapalakas din ng pagyuko ng gulugod. Huminga ulit ako. Tumingin ako sa harap at huminga palabas. Tumingin ako sa aking pubis. Gagawa pa tayo ng 3, tapos ituturo ko ang isang variant. Huminga, tumingin sa harap. Huminga palabas. Papunta sa pubis. 2. Tumutulong ang paghinga sa pagkoordina ng galaw. Huminga palabas. 3. At para mapaganda pa, masakit ba pulsuhan mo? Sige, gawin mo ng 3 hanggang 4 ulit, huminto at magmalilit na galaw ng urong sulong para ma-relax ito. Ang layunin ay makagawa ng kahit 10 ulit, isang serye lang. Kung gusto mong maglaan ng mas maraming oras, pwede kang magdagdag, basta siguraduhing makasampu ka. Kung maganda ang pakiramdam mo, kung nagawa mong makuha ang galaw na hindi naman madaling gawin para sa lahat, ang gagawin natin ay pahihirapan pa ng kaunti. Dalhin ang galaw na yan papunta pa sa itaas na bahagi ng iyong lumbar na rehiyon. Dito, ilalagay natin ang mga bisig sa ibaba. Magsisimula sa mas nakabloking pwesto, mas kaunting galaw at tututok sa itaas na bahagi ng lumbar na rehiyon. At ito ay parehong galaw, parehong kilos, parehong aksyon. Gusto kong hilahin ang aking pusod papaloob hanggat maaari, ibinibilog ang aking lumbar na bahagi. Dito, mas kaunti ang nakikita at mas nakatuon. Mas nakatuon sa puntong ito at pagkatapos ay gusto kong dalhin ang pusod na iyang pababa, papunta sa sahig ng pinakamalapit hanggat maaari. Sa huli, ito ay isang galaw ng balakang kung saan inilalabas natin ang puwitan paatras, ipinapasok ang puwitan paloob, inilalabas ang puwitan paatras, ipinapasok ang puwitan paloob. Ang pusod ang gumagabay sa galaw na ito, kaya mas madali itong gawin. Tara, gawin na natin. Makakakita tayo ng mas kaunting galaw. Sabi ko, huwag matakot, gawin mo ayon sa kaya mo. Hihinga ako. Pinapapalapit ko ang pusod ko sa sahig at humihinga palabas. At binibilok ko, 1. Humihinga ako at inilalapit ang pusod sa sahig hanggat kaya para hindi halata ang arko ng likod, saka ako humihinga palabas. At binibilog ko, 2.
Humihinga ako, inaarko ko ang gulugod ko pababa hanggat maaari, humihinga palabas, binibilog ko. 3. I-relax ang pusod, inaarko, humihinga, binilog pababa sa sahig. Inarko ko pababa, humihinga palabas, tapos binibilog ko pataas, at inarko ko. 4. Gagawa pa tayo ng 3 pa. Humihinga ko ng hangin pababa. Maganda ito dahil mas malaya ang kamay ko. Humihinga ako palabas, binibilog pataas sa kisame, tinitingnan ang pubis ko. Hihinga ako, tinaas ang ulo, inarko ang aking lambar. Inilalabas ko, itinataas ko ang pusod, itinutulak ko ang balakang paabante. Tinitingnan ko ang aking pubis. Huling ulit, humihinga ako, inilalabas natin. Nagpapahinga tayo. 7 o 8 na tayo, hindi ako sigurado. Mas okay sana kung umabot tayo ng 10. Nagawa natin ang isa sa pinakamagandang flexo extension na galaw para ma-relax at bigyan ng galaw ang gulugod matapos ang mahirap na araw sa trabaho o puro upo. Ngayon, susunod nating gagawin ang mga pag-ikot. Pangunahing mga galaw ito kung saan pinaghiwalay ang galaw ng mga balikat sa galaw ng balakang na nagdudulot ng shear force. Kapag maingat itong ginawa, sobrang nakaka-relax ito sa ibabang likod. At muli, ituturo ko sa iyo ang 3 magkaibang antas para maangkop mo ito sa iyong mga pangangailangan. Humiga tayo ng nakatihaya, mag-relax tayo, huminga ng kaunti at ilagay ang mga paa sa sahig. Ang gusto ko lang, gawin natin ito sa magkabilang gilid, hayaang bumagsak ang tuhod mo sa isang gilid. Sa pagkakataong ito, papunta sa kaliwa habang dikit pa rin ang kanang balikat, ilapit sa sahig hanggat kaya. Kung isasama ko ang binti at balikat, matatapos tayo sa tagilid na posisyon. Siyempre, ayaw natin yon. Mahalaga na manatiling dikit ang balikat, bumagsak ang binti sa kaliwa at doon nagaganap ang paghihiwalay at magandang pag-ikot. Doon lang tayo at huminga ng normal. May pakiramdam ng paninikip lalo na dito sa bandang ibabang likod sa bahagi ng balakang. Dapat magkadikit ang dalawang tuhod at ang ibaba ay nakasayad sa sahig. Pagkatapos, huminga lang tayo mula rito. Hihinga tayo ng 3 beses. 1, 2. Pagkatapos, lilipat tayo sa susunod na antas. Ibuga. Sa bawat pagbuga na hangin, subukan mong mag-relax ang iyong katawan. Magpa-relax at hayaang bumigat ang katawan dahil sa grabidad. Ipahinga pa lalo ang tuhod sa sahig. Kung maayos ang pakiramdam mo at gusto mong dagdagan ng intensity, babalik tayo sa panimulang posisyon. I-flex natin ang mga tuhod sa ibabaw ng iyong balakang at mula rito. Sa pagkakataong ito, ang mga paa ay hindi nakalapat sa sahig. Pababain natin ang mga tuhod. Ano ang nangyayari? Ngayon, mas malaki na ang anggulo ng iyong mga binti at likod. Ipapakita ko sa iyo. Kaya mas mahaba rin ang leverage at iba ang pakiramdam. Panatilihing nakadikit sa sahig ang kaliwang balikat hanggat kaya. Naka 90 degrees ang binti sa katawan. Ilalagay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng mga tuhod para dagdagan ang intensity. Ang kanang kamay, ilagay sa dibdib at mag-relax. 3 paghinga. Magpaka-komportable sa posisyon. Pansinin mo na sa bawat pagbuga mo ng hangin, parang mas lumulubog at mas nare-relax ang iyong katawan. Paninikip. Mapapansin mo ito, lalo na sa puitan at kaunti rin sa ibabang likod. Isa pa. Ayos. Kumusta? Anong masasabi mo? Magandang pakiramdam, di ba? Balik sa panimulang posisyon. Magpahinga ka muna ng kaunti, tingnan natin kung may lalabas na hindi magandang pakiramdam. Ito ang antas mo. Kung wala namang nararamdaman, pwede na tayong lumipat sa mas mahirap na antas. Panurin mo, hindi ko lang ibababa ang mga binti sa isang gilid ng 90 degrees. Iuunat ko ang ibabang binti, habang ang itaas na binti ay nakabaluktot at nakadikit pa rin. Gets mo, di ba? Mas pinaikot natin ang binti papaloob, mas malaki ang pag-ikot ng lumbar. Ang kaliwa kong kamay ay ibabalik ko dito sa may tuhod. Ngayon, bagang ibinubuka ko ang kanan kong kamay na parang babate. Kumusta? At sinusubukan nating yunat ang buong bahagi ng dibdib, buong bahagi ng puwitan at buong bahagi ng lumbar. At muli, huminga tayo ng 3 beses. At sa bawat paghinga mo palabas,
Gusto kong bumagsak paatras ang iyong kanang braso. Huminga tayo ng hangin. Hinihinga ko palabas. Inilalagay ko ang aking kanang braso pababa sa sahig. Nananatiling nakadikit sa sahig ang kanang tuhod. Hinga palabas. Hinga palabas. Hinga palabas. Isa pa. Hihinga ako palabas. Bubuksan ko ang buong chain ng kalamnan. Babalik ako ng konti. Gamitin ang kamay para alalayan ang sarili pabalik sa unang posisyon kung may masakit. Huminga tayo. Sigurado akong nagbago na ang kanang lumbar mo kumpara sa kaliwa. Kung ginagawa mo ito, mas banayad at relax ng pakiramdam. Babalikan natin lahat sa kabilang side. 3 beses lang akong huminga para mapabilis. Pwede kang huminga pa hanggang 10 para mas kumpleto ang gawain. Palit tayo ng side. At ulitin natin ulit. Paalala, unang ehersisyo, madali lang. Siguraduhing nakalapat ang mga binti, palit kamera. Ihihiga natin ang binti sa gilid. Mula rito, panatilihin ang posisyon na may banat sa lumbar at balakang. Ang kaliwang kamay ay sa dibdib. Tiyaking magkadikit at abot sa sahig ang mga tuhod. Kasabay nito, dapat ang kaliwa kong braso ay pinakamalapit sa sahig. At mula rito, humihinga ako. Huling ulit. Magaling. Babalik ako sa panimulang posisyon. Sinusuri ko kung naging maayos ang pakiramdam ko, baka may pagkakaiba sa magkabilang panig at mas komportable ang isa sa mga ito para sa akin. At ang kabilang panig ay maaaring hindi ganon. Iangat natin ang mga binti. 90 degrees, hayaan mong ipakita ko ito mula rito. At hinahayaan lang natin bumagsak, bumagsak, bumagsak hanggang sa umabot sa sahig ang mga tuhod. Ganon din. Ngayon, gamit ang ating kanang kamay, ilalagay natin ito sa ibabaw ng mga tuhod para hindi sila maghiwalay. 90 degrees ang pagitan ng mga binti at mas mataas ang katawan ko. Gamit ang kabilang braso, isusuporta ko ito sa level ng dibdib at ilalayo ang siko paatras. Ilalapit ko ang kaliwang balikat ko sa sahig hanggat kaya. At sa bawat paghinga, hinahayaan kong lalong lumubog ang likod ko. At para mas malaki ang pag-ikot, 2, dagdagan pa natin ng 2. 3. Napakaganda! Inirerekomenda ko na bumalik kayo sa panimulang posisyon, huminga ng kaunti, suriin kung ano ang nararamdaman ninyo at pagkatapos ay gagawin ulit natin ito. Maliban kung inyunat ng buo ang ibabang binti, anong kamera ako? Diyan ba? At iikot natin ang binti hanggang mapatong ang tuhod sa sahig. Hindi masyadong mababa. Dito ay masyadong mababa. Hindi ko ito makuha, kundi dapat ay madali kong mailalagay ang aking kamay sa ibabaw ng mga tuhod. Aangat ako ng kaunti para mas makita mo ako, gamit ang kabilang braso ko. Bubuksan ko ito palabas ng sagad. Parang gusto kong idikit ang siko sa sahig at batiin ang dumadaan sa likod. Kamusta ka Virginia? At panatilihin natin ng ilang segundo ang buong pagbuga ng hangin, huminga tayo, mag-relax, bitawan at ipatong ang aking kanang kamay sa sahig, pati na rin ang kaliwang braso hanggang sa kayak. 3 hanggang 4 na paghinga, pwede kang umabot hanggang 10 kung gusto mo. Higit pa, bitawan at dali nito paatras. Sige, magpahinga tayo at dahan-dahang bumalik sa orihinal na posisyon habang humihinga. Maaring iba-iba ang abot ng bawat isa gamit ang braso. Medyo nahihirapan ako, pero posible na ikaw ay mas umabot pa o hindi gaano. Walang problema. Bawat tao ay dapat gawin ang ehersisyo ayon sa kanilang kakayahan. Huwag kalimutan, hindi mo kailangan gawin ito eksakto gaya ng sa akin.
Umupo ulit tayo, magpapalit tayo ngayon ng ehersisyo para sa pag-uunat, isa sa pinakamalaga dahil palagi tayong nakaupo buong araw. Ganito ang posisyon ng pagyuko sa harap ng computer. Palagi nawawala ang kurbada ng ating lumbar na gulugod dito sa bandang ibaba ng likod at nangyayari ang kinatawag nating rectification na ibig sabihin ay pagkawala ng natural na kurbada ng ating gulugod na dapat ay ganito. Mahalaga ang ehersisyo para sa pag-unat ng lumbar sa likod, lalo na sa mga lading nakaupo, nagtatrabaho sa opisina, may disc problem o pananakit ng likod. Madalas ko itong irekomenda sa aking mga pasyente. At ang totoo, kahit mahirap sa simula, sa huli ay nagiging isa ito sa mga pinakaimportanteng galaw. Para matulungan kang mag-ehersisyo at magustuhan ito, may inihanda akong ilang paraan ayon sa kakayahan mo. Gagamit tayo ng dalawang unan na may magkaibang kapal na makikita mo sa bahay. Ang gagawin ko ay hihiga ako ng nakadapa, okay? Yan ang unang hakbang. Hihiga ako ng nakadapa. Wala nang iba, dadapa lang ako. Siguraduhin na ang balakang ay nakadikit ng maayos sa sahig, ang mga braso ay nasa magkabilang gilid at ipapahinga ko ang ulo ko na nakatingin pababa sa sahig. Pupuwesto ako ng patagilid para mas madali mong maintindihan at masundan ng klase. Para sa mga hindi komportable sa posisyong ito, ayos lang, hindi ito mas mabuti o mas masama, ito lang ang antas mo at normal lang na natuklasan mo yon. Kung nagdudulot ito ng sakit sa iyo, manatili ka lang sa posisyon ng mga 5 hanggang 10 minuto, tapos dahan-dahan kang bumangon, sobrang dahan-dahan kahit anuman ang hirap na gagawin mo. Ang ehersisyong ito ng pag-uunat ng nakadapa ay hinihikayat kang huwag biglang bumangon, kundi magpahinga muna ng nakatagilid, pagkatapos ay humiga ng nakatihaya, pagkatapos ay umupo sandali at saka katumayo. Maglaan ng 30 segundo sa bawat yugto para makapag-adjust ang likod mo dahil ayaw nito ng biglaang pagbabago ng posisyon. Kung maayos ang lahat, maganda ang pakiramdam mo, walang sakit at nagugustuhan mo na ang ehersisyo, pwede kang gumamit ng unan. Ilagay natin ang unan mismo sa ilalim ng mga tadyang na madali mong mararamdaman dito matigas na bahagi ng tadyang. Pagkatapos ay malambot na bahagi na nagsisimula sa tiyan, ilagay natin yun doon. Ilagay natin ang ating mga kamay sa harap at ipatong ang ulo sa mga kamao. Napakaganda. Ngayon ay magdadagdag tayo ng pag-uunat para maibalik ang galaw at labanan ang pagtuwid. Nasa dapat tayong posisyon, naglagay ng maliit na unan para sa dagdag na pag-uunat. Tapos maglalagay pa ng mas makapal na unan. Mas maraming pag-uunat, pagkatapos ay gagawin natin ito gamit ang mga siko at sa huli ay gagawin natin ito gamit ang mga kamay para maabot ang buong pag-uunat. Iyan ang progresyon at nakadepende ito sa iyong kakayahan, sa iyong nararamdaman kaysa sa iyong patolohiya. Kaya gawin mo ito ayon sa iyong sakit at sa iyong nararamdaman. Mananatili tayo dito ng 1 hanggang 3 minuto. Kung ayos lang at walang masakit, lilipat tayo sa susunod na antas. Kukunin natin ang mas makapal at mataas na unan at ilalagay sa ilalim, kaya mas mataas na ang dibdib ko. Tulad ng nakikita mo, ngayon kailangan kong ilagay ang mga kamao ko ng ganito. Diyan na nakikita mo ko mula sa itaas para masuportahan ko ang ulo ko. Palagi kong sinisigurado na relax ang ibabang likod ko kahit mahirap ang sitwasyon. Na kapag hinawakan ko ito ay hindi ko maramdaman na may naninigas na kalamnan sa magkabilang gilid, na kapag hinawakan ko ito ay malambot lang. Na ang ating pusod ay mailapit natin hanggat maaari sa sahig. Dahil isa sa mga pangunahing layunin ng ehersisyong ito ay yon, ang mag-relax. I-relax ang mga kalamnan sa ibabang likod para mag-extend ng maayos ang gulugod. Gawin ito sa pamamagitan ng malalim na paghinga at pagbuga ng hangin habang nire-relax ang lahat ng kalamnan. Tara na. Buti na lang, muntik na ako makatulog. Subukan natin ng 3, 4 o 5 paghinga, depende sa gusto mo. Ideal na tumagal ng 5 hanggang 10 minuto. Kung gumagana para sa iyo ang makapal na unan at maganda ang pakiramdam mo at sinasabi mong nagsisimula ko na itong magustuhan. Susunod, ilalagay natin ang ating mga braso parang isang sphinx, ilalagay natin ito sa magkabilang gilid ng ating katawan. Tingnan mo mula rito, medyo mas malapit. Tumingin sa unahan, panatilihin ang posisyon, relax ang ibabang likod, hayaang lumapat ang tiyan sa sahig at huminga. Gawin ulit natin ang 10 paghinga
At habang humihinga ka palabas, hayaan mong unti-unting bumagsak ang ibabang bahagi ng likod para mag-relax ang mga kalamnan. At hayaan nating dalhin tayo ng grabidad. Maaring mukhang kontraproduktibo ito, maaring masakit. Ang tanging problema lang sa posisyong ito ay nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa simula, kaya karamihan sa inyo ay sumusuko at tumitigil. Bagaman ayoko ng ehersisyo na nagdudulot ng sakit, dito kailangan nating tiisin ng kaunti ang ilang hindi komportableng pakiramdam dahil maaring sobra ito. Napakabisa nito kung gagawin natin ito ng matagal. Kung okay ka na matapos ang 3-4 na minuto 10 paghinga o anumang komportable sa'yo, simulan na natin ang pinakamahirap na antas. Hindi ito para sa lahat. Mula sa posisyong ito, ilalagay ko ang aking mga braso sa magkabilang gilid, parang isang sphinx ng sinaunang Ehipto. At mula rito, tingnan mo, gagamitin ko ang aking mga siko, ang aking mga braso, kahit na umaangat ang aking katawan at mas malaki ang pag-extend. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Naka-vertical ang mga braso ko dito, inilalagay ko ang aking mga kamay, itinutulak ko at ini-extend ng buo. Tumingin ka sa unahan, maganda. Hindi natin ito papanatilihin ng 5 hanggang 10 minuto dahil mapapagod ang mga braso mo, pero pwede tayong gumawa ng mga repetitions. 1, hinawakan natin sa ibaba at itaas. 3, hinawakan natin sa ibaba at itaas. 4, hinawakan natin sa ibaba at itaas. 5. Gusto kong gawin ito ng 10 hanggang 20, depende sa kakayahan mo, gaya ng dati, dahil ito ang pinakamabisang paraan para magtrabaho sa pag-extend at dinadala ka sa pinakasagad na extension. Pero hindi ko ito nire-rekomenda kung hindi mo pa nagagawa lahat ng mga ehersisyo dati at hindi ka pa komportable sa mga ito. Pagkatapos, gaya ng sabi ko, magdapa tayo ng 30 segundo huminga at i-relax ang kalamnan, tapos humiga sa tagiliran, huminga at i-relax ulit. Huminga, i-relax ang kalamnan, baluktot ang binti at humiga ng nakatihaya. Sa huli, uupo tayo. Magandang progreso, mahusay. Sa totoo lang, nakakita tayo ng 3 napakagandang ehersisyo na may maraming iba't ibang paraan na perpekto para maiangkop mo sa iyong kakayahan. Kung nagustuhan at tama ang pagkaka-align mo sa isa, piliin at ulitin mo ito ng hindi bababa sa isang set ng 10 beses. Kahit man lang araw-araw, gawin ang isa sa bawat isa sa 3 galaw. Tandaan, mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 2, gagawin natin ang pinakamalaking kaganapan sa pananakit ng likod ngayong taon. Kung ikaw ay may pananakit sa ibabang bahagi ng likod, sa gitnang bahagi ng likod, inirerekomenda kong pumunta ka at panoorin ito dahil ito ay magiging ganap na libre. Makakasama niyo ako sa loob ng 7 araw na mag-aalok sa iyo ng maraming alternatibong ehersisyo tulad dito. Pati na rin ng malalalim na paliwanag tungkol sa nangyayari sa iyo na sa wakas ay magbibigay ng sagot sa kung ano talaga ang nararanasan mo. Nasa baba ng description at unang komento ang link. Kung wala, gaya dati, pindutin mo lang ang nasa kanang itaas ng screen. Yun lang. Paalam muna at maraming salamat sa pananatili hanggang dulo ng video. Sana magkita tayo ulit sa back week o sa iba ko pang video. Paalam mga kaibigan.